Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi mga chiko! Welcome back to my vlog. So for today's video, tara samahan nyo na naman ako sa panibagong araw na to. Actually, kahapon pa tong video na to, pero dahil naging busy nga tayo kahapon at maghapon, eto, ngayon ko pa lang siya may edit at may upload. Dahil nga birthday ng tatay ko, eto, magluluto na lang kami ng spaghetti. Marami naman nga kami nakuhang spaghetti na may sauce, kaya ito na lang yung napili naming lutuin ngayong birthday niya. Bali, magluluto din naman kami ng spaghetti sa bagong taon, kaya naman heto, inilabas ko na nga pala lahat ng mga sauce, tapos lulutuin ko na nga lahat, tapos mairep na lang din. Para at least makatipid-tipid tayo ng konti sa gasol. At syempre bago nga tayo magumpisang maggisa, ito ayusin ko na muna lahat ng mga gagamitin ko para mamaya dire-diretso na ako magtatrabaho. Maya-maya nga binalatan ko na nga din pala itong mga sibuyas na gagamitin natin at dinagdagan ko na din dahil medyo marami nga yung sauce na lulutuin natin for today's video. At pagkatapos ko nga mabalatan, agad ko na ding hiniwa dahil magpe-prepare naman ako ng mga bawang na gagamitin ko. Bali, 6 na buong bawang nga pala yung gagamitin ko. Bukod nga dun sa spaghetti sauce, meron pa nga kasi kung lulutuin na paggagamitan ko dito sa bawang na to. Dun nga kasi sa isang lulutuin ko kailangan pino yung bawang, kaya naman gagamit tayo ng food processor. At kapag nga meron ka mga gantong appliances, napapadali yung buhay mo. Yung paghiwa pala. O diba, 3 pindot lang, pino na agad yung bawang. Kaya naman kung gusto nyo ng gantong food processor, ilalagay ko yung link sa comment section, mag-check out na kayo. Tapos kung nga mahiwa lahat ng gagamitin ko, ito't pine-prepare ko naman yung manok. Wala nga tayong budget sa pang Shanghai, kaya naman magmamanok lang muna tayo. Nalawang ko na nga muna na mabuti yung mga manok dahil nga patutuyuin muna natin to bago natin i-marinate. Nabanlawang ko na din at pinatuyo ko na nga pala itong giniling na gagamitin natin sa spaghetti sauce. Bale, 1.5 kilo nga pala tong giniling na to, dinagdagan na namin dahil nga sabi ko sa inyo hanggang bagong taon na yung sauce. Simple lang naman yung gagawin natin pag mamarinate dito sa manok. Ang lalagay lang naman natin is paminta, patis at yung bawang. Syempre wag natin kakalimutan ng sikreto kung bakit sumasarap talaga yung manok. Kailangan kasi nating i-massage para mawala yung mga stress niya sa katawan. Charis. At after nga natin mamasahe yung manok, eto't maglalagay na nga pala tayo ng cornstarch. Mga 1 cup lang siguro ng cornstarch at pwede na yun. After nga natin mailagay yung cornstarch, ito mamasahihin ko na naman. O diba, ang sarap ng buhay ng manok na to. Bago ko pa man din makalimutan, bali naglagay din pala ako dito ng 2 pirasong itlog. Tinransfer ko nga muna to sa malaking lagayan dahil nga hindi ko siya mahalo ng maayos. At pagkatapos nga nun, ilalagay muna natin sa rep para at least kumapit pa yung lasa do sa mismong manok. Pagkatapos nga nun, nagpainit na nga pala ako ng mantika dito sa may kawa nang makapag-umpisa na ako na maggisa ng sauce. At nung mainit na nga yung mantika, sabay ko na nilagay itong bawang at sibuyas. And yes mga chiko, sabay ko na talaga nilalagay yan para hindi magtampo yung isa. Pagkatapos nga nun, sunod ko na nga inilagay itong giniling at hahaluin lang natin hanggang maluto siya. Dito nga sa ating giniling maglalagay din pala ako ng 1 pirasong laurel. Bali naglagay din pala ako dito ng kaunting patis pampalinamnam dito sa sauce natin. Maraming ang paraan kung paano natin lutuin yung sauce ng spaghetti natin. Pero kung saan kayo mas nadadalian, yun na lang ang gawin nyo. But if you wanna try this version ng spaghetti sauce ko, okay lang din. At nung medyo brown na nga yung giniling natin, sunod ko na nga inilagay itong mga pinaghihiwa natin kanina na hotdog. By the way mga chiko, hindi na nga pala tayo dito maglalagay ng carrots dahil nga pag daw may carrots mas madali siyang masira. At pagkatapos ko nga mailagay yung mga hotdog, sunod ko na ding inilagay itong mga spaghetti sauce. At para nga medyo may asim yung ating spaghetti, maglalagay din tayo dito ng tomato sauce. O diba, sino ba naman makakapagsabing naghihirap tayo ngayong taon? Share ko na din sa inyo na naglalagay din pala kami ng Reno or liver spread dito sa aming sauce ng spaghetti. Hindi ko sinasabi na lagyan nyo din ng Reno yung spaghetti sauce nyo, pero pag natikman nyo yung gantong sauce, grabe, sasabihin nyo na masarap talaga. 2 malaking lata nga pala yung nilagay natin para malasang malasa. O diba, papuntang kaldareta na yata itong niluluto natin for today's video. At pagkatapos ko nga mailagay yung liver spread, sunod ko nang inilagay itong ating cheese. Eden cheese nga pala yung inilagay ko para mas lalong masarap. Kaya naman Eden, baka naman. Hindi na nga tayo maglalagay ng asukal pero maglalagay tayo ng condensed milk. Pampabalansi lang naman ito ng lasa, kaya naman depende sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. At habang ang inaantay kong kumulo yung ating sauce, ito sisimutin ko muna yung mga natirang liver spread dito sa lata. Alam nyo ba na favorite kong pinapapakto at favorite ko siyang pinapalaman din sa tinapay? Ay rugo, minsan nga inuulam ko po. Bali doon sa breading nga, naglagay lang ako ng 1 cup cornstarch and 1/2 cup ng harina. Tapos naglagay din ako ng pampalasa tulad na lang na magic sarap
paminta at konting betchin. At habang nilalagyan ko ng breading kanina yung manok natin, nagpainit na din pala ako ng mantika dito sa may kawali para saktong pagkatapos ko ay makapagprito na din. At dahil nga medyo marami yung manok natin, isasalang ko na nga muna tong first batch. Make sure lang natin na mainit na yung mantika bago natin ilagay yung manok. I-deep fry lang natin to ng 3 to 5 minutes over medium heat, tapos mamaya double fry pa kasi natin to. At after ko nga maluto yung first batch, ito hinango ko na nga para maisalang ko na nga yung susunod pa. Ay Diyos ko, hindi ko alam kung bakit pa nahihirapan ko yung sarili ko, bakit may second fry pa. At bago ko nga isalang yung second batch ng ating manok, ay kailangan ko muna salukin yung mga natanggal na breading dito sa mantika para maiwasan natin yung pangingitim. O diba may natutunan na naman kayo sa akin. Pasalamat kayo. Charis. At ayun na nga, after ko nga masala yung mantika, isinalang ko na nga din tong pangalawang batch. Ay Diyos ko, na mga time na to, hindi ko alam kung matatapos ako bago magmerienda o baka hapunan na lang din itong niluluto ko na to. At habang nakasalang yung manok ko, ito gagawa na nga pala ako ng lulutuin nating sauce para dun sa manok. Naglagay lang ako dito ng cornstarch at syempre ng tubig para malusaw natin yung cornstarch. Hahaluin lang natin ang hahaluin hanggang sa wala nang matirang buo-buo. At pagkatapos nga nun, maglalagay nga tayo ng kaunting toyo. Naglagay na nga din pala ako dito ng asukal, pampatamis ng ating sauce. Nang malusaw ko na nga yung asukal, naglagay na din pala ako dito ng liquid seasoning. At fast forward nga, bali ito na nga yung ginagawa ko. Nagse-second fry na nga pala ako ng mga pinrito kong manok kanina. Pag ganyang brown na siya, ibig sabihin pwede na yan. Sa sobrang busy ko nga kanina, pinaluto ko na lang din pala sa kapatid ko itong pasta dahil nga busy ako sa pagluluto ng mga manok. At para nga sa sauce ng ating manok, naglagay lang ako ng konting star margarine tapos yung bawang. Bali kanina nga, pinrito ko nga tong bawang na to, kaya kung mapapansin nyo, dry na siya. At pagkatapos nga nun, sunod na nating inilagay itong ating mixture. Bali hahaluin lang natin siya ng hahaluin hanggang maging ganito na siya kalapot. At kapag lutong-luto na nga yung ating pinaka-sauce, yuhulog na natin yung mga pinrito natin na manok kanina. Syempre hahaluin na naman natin hanggang mabalutan lahat ng manok. O diba kung kanina relax na relax yung manok natin, ngayon pahihirapan muna natin siya. Charis. At nung mabalutan na nga sauce yung mga manok natin, naglagay ulit ako ng pinritong bawang kanina na may halong sesame seeds. O diba itsura pa lang ng ginagawa natin, talaga matatakam ka na. At nung matapos nga ako magluto, nagpahinga lang ako tapos naligo na rin. Tapos inabot ko na din pala doon sa tatay ko yung pinaabot na pera ng kapatid ko. Diyos ko, nung nakita niyo yung pera, hindi na siya nakakain. Charis. Nagutom na nga ako, kaya naman nagsandok na nga pala ako ng kaunting spaghetti. Ayaw ba naman syempre, kailangan tikman natin yung luto natin. Tapos, kumuha na din pala ako ng 2 pirasong manok na kakainin ko. Ay rugo mga chef, proud na proud ako sa sarili ko kasi nasasarapan talaga ako sa luto ko na yan. Hindi ko nga din alam, minsan meron akong niluluto na hindi ako nasasarapan, pero yung iba nasasarapan naman. Dahil nga coffee is life, ayan, habang nagmimerienda ako, nagtimpla pa ako ng kape. At yun na nga lang muna for today's video. Don't forget to like, follow, and share. God bless everyone. Bye!